So, purihin ng Panginoon, today is Friday. Ito po ang ating Friday, JCLG Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, praise God. At tuloy po tayo sa ating paksa. Mahabang paksa natin. Ano yung ating pinapaksa? Spiritual Warfare and Deliverance. Ano po? And under sa Spiritual Warfare and Deliverance, meron po tayong topic na our spiritual weapons. Mga weapons na binigay sa atin ng Panginoon. At sabi sa Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Hindi physical na weapon ito, kundi ito ay spiritual weapons na bigay at pinagagamit sa atin ng Panginoon. So, gaya ng ating pong napag-aralan na, no? Ano yung mga nakaraang tinalakay po natin ng mga sandata nating espiritual. Tinalakay natin yung kahit naman ano ito, bali-baligtad, basta mahalaga, kumpleto. At itinalakay po yung inuna natin, yung ano ba inuna natin? The name of Jesus, the authority and power of the name of Jesus. No? The weapon yun. Ano? So, pangalawa, tinalakay natin yung our weapon, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano? Ang salita ng Diyos ay weapon. Weapon din, binigay sa atin ng Panginoon to destroy the enemies, to destroy the powers of darkness. Okay? Number 3, ating pong tinalakay yung the blood of Jesus, another powerful weapon na kinatatakutan ni Satanas at mga demonyo at ng mga fallen angels is the blood of Jesus, the precious blood of Jesus. Hindi na po natin i-expound, napag-aralan na po natin yan. Kung gusto nyo maintindihan, ay mag-backread tayo or inyong tingnan sa ating mga files. No? Dito rin sa JCLG page, yung mga nakaraan natin Bible study, nandyan po lahat yun. No? At after ng the blood of Jesus, tinalakay natin ang ano ba sumunod doon? Guys, sabi ko kahit bali-baligtad to, basta kompleto. The power of thanksgiving, praise, and worship. Ano? Tatlo yan na makapangyarihang binigay sa atin, tinuro sa ating Panginoon. The power of thanksgiving, the power of praise, the power of worship. So, another weapon to, the power of thanksgiving, praise, and worship. Okay. So, pagkatapos pinag-aral natin yan, ay tinalakay din natin ng another weapon na hindi mo isipin weapons, yung fivefold ministry gifts, no? Na regalo, bigay ng Panginoong Jesus sa church. No? At gayon din sa buong mundo. Ano yun? The fivefold ministry gifts are apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. No? Yan po yung fivefold ministry gifts. Yun po ay weapon. So kung ikaw ay kasali o tinawag ka sa mga higher calling na ito, hindi ibig sabihin mataas sa pagkatawag, ikaw na may pinakamalaking reward. Hindi yun. Ang batayo ng Panginoon rewards, pagdating natin sa langit, ay kung accomplish mo yung pinagagawa siya sa iyo, ano, kung saan ka in-appoint, in-assign ng Panginoon, yun ang gagawin mo. No, don't be like Jack of all trades and master of none. Sinakop mo na lahat. So may specific na calling, may specific na assignment, may specific na purpose ang buhay natin. No? So nandiyon ang fivefold ministry gifts na itong mga offices dito or ministerial calling nito ay mga weapons ito ng Panginoon against the kingdom of the devil. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Okay. So, another na weapon na hindi mo maiisip na weapon, pero spiritual weapon po ito, is the 9 gifts of the Spirit. Tinalakay na po natin yan. Ano yung 9 gifts of the Spirit? Speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gift of faith, gifts of healing, and workings of miracles. Dinivide po yung siyam na gifts niya sa tatlong grupo. Ano yun? Gift of utterances. Gift of utterance, nandyan ang speaking in tongues, interpretation of tongues, at prophecy.
Then yung sumunod na group ay ang gift of revelation. Ano yun? Word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirit. At ang pinakahaling group ay ang gift of faith, gifts of healings, and workings of miracles. Kung tawagin ay power gifts. Okay? So, ang 9 gifts of the Spirit ay spiritual weapon din po. Weapon, 9 gifts of the Spirit. At pagkatapos, tinalakay natin kamakailan yung the armor of God. Ako, napakagandang paksain po yan. Ano? Kung anong itsura ng armor of God in the realm of the Spirit, at paano isuot ang armor of God, paano ibinibihis sa atin ang armor of God. So, ang armor ay sa isip natin, defensive weapon, ano? Pang-protection. Totoo yan. We are being protected by God because we are being clothed with the armor of God. And that armor is the glory of God, the armor of light, kung tawagin. Pero bukod sa ito ay defensive weapon, it is also an offensive weapon. Bakit? Kasi ang mga demonyo, once nakita ang mga Kristiyano na nabibihisan ng kaluwalhatian ng Diyos, which is the armor of God or armor of light, natatakot sila, nag-aalisan sila. No? Masahol pang sila ay inatake o binomba o pinasadahan ng mga nuclear ba, mga takot sila sa mga Kristiyano na bibihisan ng armor of God. Kaya makita lang nila na we are clothed with the armor of God, natatakot na sila sa atin. Okay? At hindi sila makatingin because the armor of light is like a very bright light, maliwanag pa sa sikat ng araw. Okay, so much for that. Naituro ko na po yan ng mga nakaraang linggo. And then, pinag-aralan natin itong huli lang ay part 1 ng the angels of the Lord or angels of the Lord. Tinalakay natin yung different kinds of angels noong Tuesday, different kinds of angels. Maraming klaseng angels, no? Merong angels na mandirigma, warring angels, no? At pinaniniwalaan ang pinaka-head or leader or ruler ng mga warring angels ay si Archangel Michael. Okay. Then merong another group of angels kung tawagi messenger angel na pinaniniwalaan ang pinaka-ruler or leader ng messenger angels ay si Archangel Gabriel. Then, merong another group, yung mga worshiping angels, no? Na noong unang panahon, pinaniniwalaan ng mga maraming Bible scholars na ang leader or head ng worshiping angels or ng worship sa langit, yun nga, worshiping angels, ay si Lucifer. Okay? Kaya si Lucifer ay magaling, expert sa music. At sinabi nga sa Isaiah chapter 14 verse 12 at pababa, andyan din sa Ezekiel 28 na si Lucifer ay dati magandang anghel na pinayaman ng Diyos sa kagandahan, sa karunong, katalinuhan, nagniningning, at sa pagkakalikha sa kanya may naka-build-in na musical instrument sa kanyang katawan. Okay. Kaya lang nasilaw siya sa kanyang kagandahan, katalinuhan, at nagkaroon siya ng pagdanasa o ambisyon na maging Diyos. Okay? So, hindi natin i-expound po yan. So, kaya yung mga nasasakupan niya ng mga worshiping angels, hinikayat niya, nagkudeta sila. At sabi sa Book of Revelations, there are 1/3 of stars in heaven na kinakaladkad o hinakot ni Satanas. They rebelled against God. So, yan po yung mga 1/3 ng mga angelicos na nagrebelde sa Panginoon noong unang panahon sa pamumuno ni Lucifer. Okay? At then, meron po tayong mabasa sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 na yung mga angels ay, again, may mga another group of angels nagrebelde sa Diyos at ginawa nilang asawa ang mga anak na babae ng tao nung unang panahon. Nung panahon nila Enoch, no? At sila'y bumaba sa lupa at inasawa nila yung magandang babae na anak ng tao. At ang naging mga anak nila ay mga giants.
Okay. At yung details nung Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 ay mababasa po natin sa Book of Enoch. It's a good reference, pero dahil hindi isinama, tinanggal niya sa Bible ng Roman Catholic Church sa unang panahon, sa isang council, ay pinatanggal yan. Ewan ko kung anong dahilan. Pero it's a good book. Ang gandang basahin kasi patungkol niya sa second coming of the Lord Jesus Christ at sa last days natin kinabubuhayan. So, mga Ethiopian Christians ay sa Bible nila, in-include nila yan, the Book of Enoch. At it's a good reference. Hindi, doon malalaman natin yung mga history ng unang panahon. Pero hindi natin matatrato o masasabi na inspired by the Holy Spirit. Inspired ba o hindi, hindi kasi napasama sa 66 books, tinanggal. Okay, pero marami akong natutunan doon sa libro na yun. Binasa ko at pinakinggan ko pa sa audio. Mapakinggan niya sa YouTube, may audio book, ang Book of Enoch. At sumisikat ngayon yan, marami nagbabasa. At marami akong sasabihin tungkol sa Book of Enoch, pero hindi naman yun ang paksa, kaya iiwan natin. Sasabihin ko lang, binanggit doon na nag-experiment din ang mga fallen angels. They were 200 watchers. Kaya kung binanggit ang mga fallen angels yun, iba yun doon sa 1/3 na mga angelic host na hinakot ni Lucifer. Itong 200 ito, nagkaisa sila na magrebelde sa Diyos at nakita nila, nagkagusto sila sa magandang babae na anak ng tao at ginawa nilang asawa. Nagkanya-kanya silang kuha ng mga asawa. They were 200 watchers. Kung tawagin yung mga angels ay watchers, sapagkat inassign sila ng Panginoon sa mundo to watch the world, to watch mankind, bantayan ang sangnilikha. Pero ano nangyari? Hindi nila binantayan ang sarili at sila yung nagrebelde sa Diyos at ang naging mga anak nila yung mga giants noong unang panahon. And marami rin sa kanila na half human, half animals kasi according to the Book of Enoch, hindi lang sila sa tao nagkasala kundi sa mga hayop. Para nagkaroon ng bestiality, yung nirape nila yung mga animals. Kaya ang naging bunga, dahil meron silang power, nagbunga rin yung kanilang ginawang kasamaan, yung kanilang experiment, at ang naging mga offspring nila ay half human, half animals. At maraming mga ganyang creatures, mga monsters noong unang panahon. Mababasa po natin yan sa history ng mundo, sa Egypt, sa mga lupa na noong unang panahon, napakaraming mga giants na half human, half animals. Okay, so much for that. So, yan po yung tinalaki na different angels. At meron din mga angels na walang pakpak like a human beings, parang mga tao. At madalas nagpapag silang mga tao, nakikahalubilo sa mga tao. Yung mga angels of the Lord. Okay. So, praise God. At meron part 2 ito. Itong part 2, ito yung bibilisan natin talakayin ngayong gabi. So, purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat once again. We will study your words. Part 2 na ito. Bigyan mo kami ng enlightenment, revelation, knowledge, according to your word, through the leading, teaching, and guidance of the Holy Spirit. Anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. So be it, Lord. Amen and amen. All right. So, back to our outline. Okay. So, bukod doon, nakalimutan ko banggitin, meron ding uri ng anghel na mga seraphim at cherubim. Ang seraphim ay 3 pairs of wings, meron sila. Ang cherubim naman ay 2 pair of wings. So, 4 lahat yung mga pakpak na 2 pairs of wings, 4. Ito naman seraphim, sa kaiba sa kanila, 6 yung pakpak. 3 pairs. So, 6. Yung isang pair, pantakip sa katawan, another pair, pantakip sa mukha, yung another pair, panlipad. At ang mga seraphim, according to the Bible, they are like fire, Fire, apoy, mukhang apoy, ang itsura nila.
At umiikot din sa trono ng Panginoon ang seraphims, mga angels sa Panginoon declaring the holiness of God. So, praise God. At according to some Bible scholars, pinaniniwalaan ng iba na si Lucifer, dalawang title nila. Bukod sa siya ay cherub, according to Isaiah chapter 14 verse 12, pababa, siya ay anointed cherub. Pag singular po, cherub. Pag lampas ng isa, lalagyan ng im, cherubim. Cherubim. Ganon din ang seraph. Pag marami, seraphim. So, ang mga cherubim, mali po yung ating naisip na naipamana sa atin ng ating nakagisaryo na ang mga cherubim ay mga kirubin na lumalabas ang image sila tuwing Valentine's Day at sila ay larawan ng mga sanggol. Ano? Hindi po, hindi ganun cherubim. Ang mga seraphim at cherubims ay mga powerful angels of God. Okay? So, yung binanggit ko nga nung Tuesday na itong mga kasama ni Lucifer o ni Satan na wanted ng mga angelic host na kanyang dinisib at kanyang ni-recruit para mag-rebel sa Diyos, nagkudeta sila sa langit. No, hindi natin alam kung anong panahon yun. Siguro maybe million years or even billion years. Nagkaroon ng there were war in the heavenlies. Nagkaroon digmaan sa langit at sila ay natalo ng mga anghel ng Panginoon. Pinalayo sila sa third heaven na kinaroroonan ng trono ng Ama. At wala silang lugar na mapuntahan. No? Ang pwede lang sila pumunta sa second heaven at sa first heaven. Kasi sa Bible, merong three levels ang heaven. Atmospheric heaven, yung kinaroroonan ng mga ibon, clouds, nililipad ng aeroplano, atmospheric heaven. At yung mas mataas doon, mas malayo doon ay yung kinaroroonan ng galaxy, kalawakan. No? Kinaroroonan ng mga planeta, yun yung second heaven. At ang pinakamataas, pinakamalayo ay ang tinatawag na third heaven, na nandoon ang trono ng God the Father, nandoon na rin ang paradise ngayon. No? Kaya pag namatay tayo na nakikristo, diretso tayo doon sa third heaven. Dati, bago namatay si Jesus at nabuhay na maguli, dati ang paradise nasa underworld eh. Katabi lang ng hell. No? Both paradise and hell, tinatawag na Hades. No? Yun lang hell ay Hades ng pagdurusa. Ito namang other side na mas mataas para hindi abutin ng apoy ay tinatawag na paradise, temporary na tirahan ng mga Old Testament people or Old Testament saints. Sila Abraham, Moses, Joshua, Gideon, sila David, nandoon lahat, naghihintay sila sa pagdating ng Messiah ng Panginoong Jesus. At nung dumating si Jesus, pumasok si Jesus sa underworld, at iniligtas yung mga nasa paradise at inaakyat ni Jesus yung mga nakabilanggo sa paradise ng mga Old Testament, Old Covenant saints at iniakyat sa langit, pati na yung paradise. Bakit napunta sa langit ang paradise? Kasi si Apostol Pablo na nakarating sa heaven, ang sabi niya, nakarating siya sa paradise. Saang lugar? Sa heaven. That means, nailipat na ng Panginoon nung siya ay nabuhay na maguli ang paradise from the underworld, iniakit na sa langit. No? At huwag kayong maniniwala sa kumakalat sa TikTok na mga teachings na sinasabi na pag namatay ang tao ay magkakaroon ng soul sleep. Matutulog muna yung kaluluwa. At hanggat hindi nagkakaroon ng second coming of the Lord Jesus Christ, hindi magigising yung mga natulog na kaluluwa. Kultong aral po yan at wala yan sa Bible. Pero may ginagamit silang talata dyan. Pero mali ang kanilang pagkaintindi. Kaya ang akala nila natutulog yung kaluluwa. Kaya sinabi sa Bible na natutulog yung mga namatay, yung physical body. Kasi muling bubuhayin ang mga namatay na kay Kristo. No? At yung katawan ay papalitan ng isang bagong katawan na hindi na masisira. At kaya sinabing natutulog, yung katawan na natutulog, hindi yung mga espiritu, yung mismong mga espiritu o kaluluwa ng mga nasa presence ng Panginoon. At yun namang mga
wala kay Jesus, ay diretso sila, hindi rin sila natutulog at wala sila kapahingahan, diretso sila sa hell. No? So tandaan nyo, ang sinasabi na tutulog, yung katawan, kasi muling gigisingin yon ng Panginoon. Pag dumating ang rapture of the church, sinabi sa Bible na pagdating ni Jesus sa clouds, ay sasalubungin tayo. Unang bubuhayin yung mga patay. Ano? Yung mga katawan lupa lang, babalik. Ano? At yun yung tinatawag na gigisingin yung mga katawan. Ano? At yung mga espiritu na mga nakikristo na namatay na nasa heaven na babalik doon sa katawan, then aagawin tayo uli. Aagawin ng Panginoon yung mga namatay kay Kristo, kasunod na yung mga buhay. Aakit yung mga namatay at susunod naman yung mga buhay. Then, pagdating sa heaven, twinkling of an eye, our bodies will be changed. Yung mga nabuhay na maguli with their earthly body na nabuo uli ay biglang, with the twinkling of an eye, biglang glorified body na. At pati na yung katawan din natin, pag tayo inabot natin, tayo na rapture, ay biglang, pagdating natin doon sa presence of Panginoon, in a twinkling of an eye, our bodies will be changed. No? Hindi na mabubulok, hindi na magkakasakit, hindi na tatanda, at walang pangit na katawan. Lahat artistahin. So, yan ang hinintay natin, at promise po yan ng Panginoon. Promise yan ng Panginoon. So, kung yung mga unang prophecy ay naganap na, almost 300 prophecies fulfilled, how much more itong huling prophecy na the church will be, there will be a rapture of the church. No? The church will be caught up in the air. Agawin, saka natin pag-aralan yan. Okay, so, kasi hindi naman yung paksa natin. So, ngayon, ang topic nga natin, angels, ano? So, balikan natin yung definition ng angels. Ano ang meaning ng angels? Sa Greek kasi, ang angels ay angelos. Angelos. No? Angelos. Na ang ibig sabihin ay messenger. Mensahero. Okay. Sa Hebrew naman, paulit-ulit din natin mabasa sa English Bible ang salitang angels, no? Pero sa Hebrew ay malak. I think ang tamang pronounce dyan ay mal'ah. Mal'ah. No? Mal'ah. No? Ang meaning din, pareho, messenger din. Isa sa Greek, angelos, at isa sa Hebrew, malak. No? Both ang meaning ay messenger. So, sa Bible, sa Old Testament, may mababasa tayo na pag sinabing the angel of the Lord. No? Alam nyo, pag sinabing the angel of the Lord, si Jesus po yun. No, nabanggit ko yan nung Tuesday. No, yun tinatawag na pre-incarnated Christ. Bago pa siya magkatawang tao, nag-exist na si Jesus, active na ang kanyang manifestation doon sa Old Testament. Alam niyo po ba, diretsahin na natin, alam niyo po ba na ang Yahweh sa Old Testament na nakipag-usap kay Moses sa Mount Sinai, nakipag-usap kay Moses sa burning bush, yung Yahweh na yon, nakasama ng mga Israelites sa pagtawid sa dagat na pula. Yung Yahweh na yun na nagtanggol sa mga Hebrew people, sa mga Israelites, at naglabas sa kanila sa pagkaalipis sa Egypt. Yung Yahweh na yon nakasama ni Shadrach, Meshach, Abednego sa burning furnace, sa nagliliyab na hurno. Sinamahan sila ng angel, the angel of the Lord was with them. Hindi sila nasunog, hindi sila namatay. Ang Yahweh nakausap ni Abraham, noong kapanahon ni Abraham, na sinasabing Lord, or the angel of the Lord, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus po lahat yun. No? Kasi ang ipinapadala, simula pa sa Old Testament, si Jesus na, at ganun din ang Holy Spirit. Ang Ama nasa trono lang. No? Nire-represent ni Jesus at ng Holy Spirit ang presence of God the Father. Si Jesus, ang Holy Spirit, pareho galing sa Ama. Sila ang bumubuo ng iisang Diyos. Ang assignment o ang ministry ng God the Father, siya yung sender, tagapagpadala.
At ang assignment or ministry ni Jesus sa lupa, siya yung sinesend. Siya yung send out. Siya yung pinapadala. Ganon din ang assignment o vision ng Holy Spirit ay samahan ang Panginoong Jesus. At magbigay ng kapangyarihan sa mga gagamitin ng Diyos, ng mga propeta ng Diyos. Okay. So, yun yung the angel of the Lord was the Lord Jesus Christ, Yahweh. No wonder kung ba't ang pangalan ni Jesus ay galing sa Hebrew at yun din sa Aramaic na Yahweh Hosua. From two words, Yahweh Hosua. Yahweh means Lord, Hosua means salvation. Pinagsama Yahweh Hosua, Yeshua. No? Yeshua, nung pinagsama, meaning the Lord is our salvation. At yan ang pangalan ni Jesus na binigay sa atin. Pagdating sa Europe, naging Jesus na. Mahabang istorya yan, pero tanggap po ng Panginoon yung pangalang Jesus, pangalang Jesus sa Greek, pangalang Jesus sa Latin, pangalang Jesus sa Tagalog, pangalang Yeshua sa Aramaic at sa Hebrew. At lahat yan tanggap as long na yung pinatutungkulan yan ay si Jesus na napako sa krus na nagbayad ng ating mga kasalanan. Okay, back to our topic. So, yung mga angels na nandoon sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 na nagrebelde din sa Diyos at inasawa yung mga anak na babae ng tao, yung detail na pangyayari nasa Book of Enoch, sila ay pinarusahan kaagad ng Diyos. They were arrested by God. No? Pinaaresto siya ng Panginoon sa mga anghel at ibinilanggo sila sa underworld. No? Sa underworld, sa isang part ng hell na kung tawagin Tartarus, bilangguan ng mga fallen angels. Yun yung 200 angels, the watchers, nakabilanggo. Yun namang angels na isinama ni Lucifer, hanggang ngayon, nakakalaya pa yun. No? Sila ay mga wanted, parang mga wanted criminals. So, maikli na lang ang panahon nila. They will be thrown into the lake of fire. No? Hinahayaan ng Diyos at gumalagala sila, pero maikli na ang kalapanahon. Okay, ngayon, babasa tayo ng mga talata para mas maintindihan natin. Ano? So, ano ang ministry ng mga angels? Ano ito mga ito? Sila ay mga creatures na sila yung mas unang nilikha ng Diyos kaysa sa tao. Kasi ang first human being na nilikha ng Diyos ay si Adam and Eve. Ano po? Pero may mas nauna sa ating unang magulang. At yan ang mga angelic beings. Hindi natin alam kung ilang million o billion years ago na nabubuhay na yung mga yan. Hindi rin natin alam kung kailan nagrebelde si Lucifer, silent ang Bible. So sila ay mga ministering spirits, tagapaglingkod ng Diyos, at sila ay merong will, may free will di sila. Kaya lang ang pagkakaiba ng mga angels sa atin, tayo pong tao, binigyan ng Diyos ng right, privilege, right, no? Authority to use our free will. Binigyan tayo ng Diyos ng freedom to choose. Ang mga angels of God, meron ding free will, pero wala silang karapatang gamitin yung free will nila. Ang pwede lang nilang gawin ay magpasakop sa God's will. Tandaan nyo, meron din silang free will, pero hindi nila pwedeng gamitin. It will be illegal for them to use their free will or freedom to choose. Sapagkat wala silang freedom to choose eh. Kung ano ang inutos ng Diyos, salitain nila, hanggang doon sila. Kung saan sila pinapapunta ng Diyos, hanggang doon sila. Hindi nila pwedeng piliin ang kanilang destinasyon o yung pumunta na lang kung saan, hindi pwede. At yun ang kanilang ministry. No? Sila ay inuutusan ng Panginoon to fulfill kung anong gustong ipagawa sa kanilang Panginoon. At malaki ang role ng mga angels sa panahon natin ngayon. No? Ngayon, nung panahon na yon,
Ang mga angels nga, hanggang ngayon naman, wala silang freedom to choose. Kaya nga, isang kasalanan lang ang nagawa nila, they are doomed forever. Si Lucifer at ang 1/3 ng mga angels nagrebelde sa Diyos, hindi na sila makabalik sa Diyos. Isa lang ang kasalanan nila, they rebelled against God. No? Sumama sila kay Lucifer, kay Satanas, na gusto ni Satanas maging kagaya siya ng Diyos at sambahin din siya ng mga anghel, at ang gusto ni Satanas ay magkaroon din sariling kingdom. Ayan ang kasalanan siya. Ngayon, hindi na siya makabalik sa Diyos. Hindi naman sila pwede mag-repent dahil hindi nila alam kung ano yung repentance. Ignorant sila kung ano. Hanggang ngayon, wala silang revelation about that word repent or repentance. Hindi nila alam yan. Sinarahan ng Diyos sa kanilang pangunawa yan. Dahil hindi sila binigyan ng Diyos ng karapatan na mag-repent. Alam niyo, repentance, blessing yan na binigay ng Diyos sa tao. Sa tao lang. Bakit? Yung repentance, parang parachute yan. Alam niyo yung mga natatamaan ng mga eroplano ng mga Russian, na natatamaan ng mga ng Ukraine, halos maubos na yung mga eroplano ng Russian, natatalo na sila. Sabog na sabog, no? Kasi high-tech yung mga weapons ng Ukraine at sinusuplayan ng Amerika. Pag tinamaan yung eroplano, merong mga pilot na nakakaligtas. Minsan, ay kita mo, nagpa-parachute sila. At yun ang safety nila, yung parachute. Ini-eject nila yung sarili nila, tatalsik sila, then bubuka yung parachute. So, ang repentance, parang parachute yan sa atin, na binigay ng Diyos, just in case na mapagaya tayo kay Lucifer, kay Satanas, at sa mga fallen angels, hindi tayo immediately mawawala sa Panginoon, kundi meron tayong chance to be saved. Ano yun? Binigyan tayo ng Diyos ng revelation and right to repent kapag nagkamali. Ganyan kahalaga yung repentance. Kaya binabanatan ni Satanas ngayon yung doctrine of repentance. Mga kumakalat, gumagapang ngayon sa body of Christ, at yung iba naniniwala, tinatanggap, no? Na hindi daw part ng salvation ang repentance. You don't have to repent daw para maligtas. All you have to do is to accept Jesus. Hindi po tama yun. Sabi niya, basta manampalataya ka, tapos na, you don't have to repent of your sins dahil hindi naman part ng salvation ang repentance. Sino may sabi sa'yo? Yung salitang believe, may kasamang repentance yan. Wala tayong time para patunayan. Nasa Bible po yan. Bahagi ng salvation ang salitang repentance. Sapagkat kung ikay tunay na nanampalataya, you will repent. You will repent. Kagaya ko, hindi ko naman alam yung repentance no okay nagbasa ng Bible. No? Ang nangyari lang, sumampalataya ako sa Panginoong Hesus. Afterwards, no ako'y nanampalataya yung totoo mula sa puso ko. After ilang araw ayoko nang gumawa ng kasalanan, ayoko nang magmura, ayoko nang gumawa ng kasalanan o ng paglabag sa batas ng Diyos, paglabag sa batas ng tao, at naging very sensitive ako sa mga gagawin ko na ayokong gumawa ng kasalanan. At lahat ng ginawang kasalanan noon, pinagsisihan ko. Nagtataka na ako, wala naman pastor na nanghikayat sa akin. Nakapulot lang ako ng Bible sa taas ng cabinet namin. Puro alikabok pa. Sabay na nabasa ko sinuko ko buhay ko sa Panginoon at lahat ng kasalanan, pinagsisihan ko. Wala naman nagturo sa akin, bukod sa believing, bukod sa faith, kailangan mag-repent ka. Wala naman nagturo. Pero immediately, dahil genuine yung aking faith, ako ay inilid to repent. Kaya pag genuine ang faith mo, immediately, kakambal niyan, repentance, pagtalikod sa dati mong buhay makasalanan. Yan ang real biblical faith. Ano? May kasamang pagtalikod sa dating lumang buhay o lumang pagkatao. So,
Ang mga angels, wala po niyan. Kaya one time lang sila nagkasala. Wala na sila. Pati yung mga watchers sa Book of Enoch, isang beses lang silang nagkasala. Wala na. Hindi sila pwede. Humingi nga, humingi sila ng tulong kay Prophet Enoch. Alam nila na si Enoch ay lingkod ng Diyos. At sinabi nila, Prophet Enoch, tulungan mo kami. Ilakad mo kami sa Panginoon. Sabihin mo kung pwede, kami ay patawari sa ginawa namin. Huwag na kaming parusahan. Titingnan ko, sabi ni Prophet Enoch, titingnan ko, at yung kinausap ni Enoch ang Panginoon, at sabi ng Diyos, no, wala silang forgiveness. Dahil hindi sila entitled sa another chance. Wala silang second chance. Tayo, hindi lang second chance, million chances binigay sa atin ng Panginoon na to repent at makabalik sa Panginoon. Kaya bless sa atin yan. Parang parachute. Pagka nandun na tayo sa panganib at babagsak tayo, eject at may parachute tayo. That is the power of repentance. Okay. Ang mga angels, wala po niyan. Okay. Kaya, binigay sa tao ng Diyos, sa atin, yung kung paano tayo makakabalik sa Diyos, and that is true repentance. Kasi nga, nadala ng Panginoon. Yung mga angel sa langit na nilikha niya, maraming tumaligod sa kanya. Pati naman yung yung mga watchers. At sa panguna rin ni Lucifer, na naghakot pa ng mga angelicos, 1/3. Pero mas marami pa rin ang angels ng Panginoon. Meron pang 2/3. Kung 1/3, meron pang 2/3. Yung another 1/3, hawak ni Archangel Michael at yung another 2/3 hawak ni Archangel Gabriel. Yung salitang Archangel, from the Greek word arche, or arche, na it means ruler or chief or leader, high-ranking angel. Okay. Now, ano ang ministry ng angels sa ating kapanuhunan? Diretso na po tayo dito. Malawak pong pag-usapan itong topic na angels, pero hanggang dito lang tayo kasi under sa topic ng spiritual weapon natin, ang mga angels of the Lord consider na katulong natin, magagamit natin, makakatulong natin sa spiritual warfare. Kaya they are considered nuclear weapon ng kingdom of God, ang mga powerful angels of the Lord. Sa isang kilos lang ng mga angels ay thousands ang kayang patayin Nasa Bible po yan. Malalakas yung mga yan at ang kanilang normal na size, they're like giants. Malalaki ang mga angels sa langit. Kaya kung makikita mo angels dito sa lupa, napapalit nila sarili nila. Imagine, makikihalubilo sila sa tao, tas ang lalaki nila, matatakot ang mga tao. Kaya, nagpapanggap sila na mga human beings din, nakikisalamuha to fulfill their missions. At sila binigay ng Diyos sa atin to help us at ibigay yung ating pangangailangan din. Kaya ang tanong dito, may katanungan dito, at ito ay ginagamit sa spiritual warfare. Can we command the angels of the Lord? Do we have the right and authority to command them? Ang sagot dyan, yes. Pero, babalansihin natin. Babalansihin natin. We can command the angels of the Lord in a sense na we are asking help from them. Asking help. Kasi, binigay sila ng Panginoon sa ating mga Kristiyano, hindi para utusan natin. Hindi yung parang tayo ang Panginoon, sila'y utusan. Aba, hindi. At huwag mong gagalitin ang angels of the Lord. Dahil ang mga angels, according to some Bible scholars, wala silang emotions. I don't know kung 100% totoo yun. Walang emotions. Kaya pwede silang pumatay, lumipol. Ewan ko kung gaano totoo yun. Pinag-aaralan ko pa rin hanggang ngayon.
Si Benny Hinn, yun ang paniwala. Ang mga angels of the Lord, walang emotions. Okay. So, now, sabi dito, basahin natin talata. No? Nauubos ng oras natin. Dito, Hebrews chapter 1, ano? Verse 13 and 14. Ito po ang sabi. Magandang talata ito. But to which of the angels has He, God, ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? Referring ito kay Jesus na sa huling panahon, gagawin niyang tungtungan ng kanyang mga paa ang mga kalaban, including the devil and all demonic hosts and fallen angels will be under the feet of the Lord Jesus Christ. Victorious. Listen, kung under the feet of Jesus ang mga kalaban, sa last days na ito, gagawin ng Panginoong Hesus na tungtungan ng kanyang mga paa. Anong tawag sa atin na church sa Bible? Colossians 1:18. Anong tawag sa atin? We are the body of Christ, and Christ is the head of the body. So if we are the body of Christ, yung paa ni Jesus na nakatungtong sa mga kalaban, kay Satanas at sa mga demon, sa mga fallen angels, na niyuyurakan sila ng paa ni Jesus, kung magkagawin, if we are the body of Christ, ibig sabihin, tayo yung nakatungtong. Kasama natin si Jesus na nakatungtong sa mga kalaban. Kay Satanas, sa mga demonyo at sa mga fallen angels, they are now under our feet. Sapagkat nung nabuhay na maguli si Jesus, nabuhay siya na dineclare niya ang victory ng kaharian ng Diyos. Jesus won the battle against the devil. At sabi sa Colossians 2:15, tinalo niya si Satanas sa isang legal na labanan at iniwan niya si Satanas na dupasay, talunan, kahiya-hiya at sinamsaman niya ng weapon. Ganon katalo si Satan. At ngayon, sa pinakahuling panahon, sa ngayon, hindi pa natin nakikita na we are 100% na victorious, reigning in life. No? Tayo lang nakakaalam nito. Pero yung manifestation nito, sa pinakakahuli-huling bahagi ng ating mundo, no? Ay tatanghalin tayong mapagtagumpay kasama ni Jesus na uupo tayo sa trono ng Panginoong Hesus, kasama siya. At makasama natin si Jesus forever sa buong eternity. Revelation chapter 3 verse 21, ang sino mang magtagumpay o manatili hanggang wakas, ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa aking trono. Aba, pag ikaw ay may trono, anong ibig sabihin? You are a king. No? At kung ikaw ay may trono, meron ka rin kingdom. Sino daw yung may trono, bibigyan ni Jesus ng trono? Yung magpapatuloy na nakikipagbakan, nagpapatuloy, naglilingkod ng tapat sa Panginoong Hesus, tayo na mga niligtas ng Panginoon hanggang wakas. Kung hindi ka tatalikod, kasama ka sa uupo sa trono ni Jesus, katabi natin si Jesus. That means we have our throne, and that throne is the throne of the Lord Jesus Christ. At ibig sabihin, we will reign with Him forever sa buong eternity. At ang kanyang kingdom becomes our kingdom. His authority will be our authority. Right now, His anointing is our anointing. His authority is our authority. His power is our power. Pinamana sa atin because we are the body of Christ. Kaya sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. At magagamit natin lahat ng yan, anointing ni Jesus, authority ni Jesus, kapangyarihan ni Jesus, as we use the name of the Lord Jesus Christ. At talaga pinagagamit ni Jesus pangalan niya dahil yan ang access sa kapangyarihan niya, sa kapangyarihan kaharian ng Diyos, so that we can destroy the powers of the devil. We can destroy his kingdom. Okay, so ituloy natin yung basa, Hebrews chapter 1 verse 14. Are they, referring to the angels of the Lord, are they not all ministering spirits sent out to provide service for the sake of those who will inherit salvation?
So itong mga ministering spirits na ito ay mga angels of the Lord na binigay sa atin ng Panginoon para ano? Para tulungan tayo sa mga pangangailangan. Para madala ng mga anghel ang mga blessings ng Diyos sa atin. Para tayo ay masakluluhan kung tayo ay nasa panganib. Para mai-provide ng Diyos yung ating pangangailangan sa panahon ng pangangailangan at ang inuutosan niya ay ang kanyang mga angels. Those are the ministering spirits na sinend out ng Panginoon to provide service for our sake. So ulitin ko, hindi natin sila utusan. Hindi nila tayo Panginoon. Hindi. Sila ay partner natin sa pakikipagbaka. At sila ibinigay sa atin ng Panginoon to help us during spiritual warfare. Binigay sila sa atin ng Panginoon to provide our needs. Binigay sila sa atin ng Panginoon to help us in times of trouble. Yan ang mga ministry spirits. Yan ang ministry ng mga angels sa huling panahon para sa mga Kristiyano. They will minister for our sake. Kaya ang tanong, can we command the angels of the Lord during spiritual warfare and deliverance? I believe yes. Pero, wag naman to balance it, wag naman yung sobra na, kasi may narinig ako na, angels of the Lord, I command you. I command the angels of the Lord. Na dusubin ang mga kalaban. To bind all these demons. Ingat tayo sa pagko-command sa angels of the Lord. Yung command natin ay yung ang tawag dito, healing natin sa kanila. Request, in a form of request. Angels of the Lord, talian ang mga demonyong ito na nagpapahirap sa kawawang tao na ito. Bind them in the name of Jesus. That is a command. Pero, command na may respeto sa mga angels of the Lord. Wag yung, I command the angels of the Lord. You have to obey. I command you. Ano ka? Panginoon ka ba ng mga angels? Hindi. Mamaya magalit pa sa iyo ng angels. So, bigay yung respeto rin sa kanila. Sila'y kapatner natin sa digmaang espiritual. At ako, sinasabi ko sa mga angels of the Lord, during deliverance session, angels of the Lord, kagaya nung ite-testify ko ulit. One time, merong nagpa-deliverance sa kabataan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, padalhan mo po ako ng 2 angels. Hindi na ako nag-request ng thousands of angels. Padalhan mo po ako ng 2 angels. At ang 2 angels na yan, magdala ng malaking drum na puno ng kumukulong asupre, burning sulfur. Bakit? May plano ako sunugin yung 7 demonyo na nagpapahirap doon sa kabataan. Tagal na, ayaw lumabas eh. Ayaw nyo talaga lumabas. Talunan na. Talagang hirap na. Sinasabi nila, hindi kami pwedeng, hindi kami pwede lumabas. Hindi ka lalabas? Hindi. Aba, teka muna. Kilala mo ba yung kausap mo? Oo. Anak ka ng Diyos. Magbigay galang ka. Opo. Anak ng Diyos. May marunong gumalang. Pagka bumabal, magbigay galang ka sa anak ng Diyos. Opo. Di hirap na sila. Sabi ko, lumabas na kayo dyan. Tapos na ang inyong misyon at talunan na kayo. Hindi po kami pwede lumabas dito. Sabi ng mga demon. 7 sila 7. 7 demons. 6 yata. Nakalimutan ko na. I think they were 6 demons. Sabi nila, hindi po kami pwede lumabas. Bakit? Natatakot po kami pagbalik namin sa aming Panginoon. Parurusahan kami. Failed ang mission namin. Sabi ko, anong parusa ang ginagawa sa inyo? Pinahihirapan po kami. Kaya hindi po kami pwede lumabas. Hindi. Lalabas kayo. Sino ba masusunod? Si Jesus o ang inyong Panginoon? Sino ba ang Panginoon nyo? Si Satanas daw. Sino mas makapangyarihan? Sino susundin nyo? You have to obey the name of Jesus.
Kung ayaw nyo talaga. Abay, ayaw. No? Suicide yung 6. Kaya sabi ko, Panginoon, padalhan mo po ako ng 2 angels. May dalang isang drum na, malaking drum na puno ng burning sulfur. Susunugin ko lang itong mga ito. Then sabi ko, hindi ko nakikita yun. Hindi ko nakikita sa vision. Then sabi ko, angels of the Lord, ini-imagine ko na lang, nandun na yung 2. Angels of the Lord at the count of 3. Ibubuhos nyo yung burning sulfur sa mga demonyong ito. Are you ready? 1, 2, 3. Biglang sumigaw yung mga demonyo sa bibig noong pinapahirapan nilang kabataan. Then, nung na-delivered yung kabataan, sabi sa akin, alam nyo, Pastor, nung kayo nanalangin, sabi nyo, Panginoon, bigyan mo ako ng 2 angel. Nakita ko, bigla may sumulpot, 2 angel dumating. At sabi nyo, magdala ng malaking drum. Nako, ang ganda po ng drum. Golden drum, na merong bumubulwak, kumukulong asupre. Bit-bit nila, higanting drum, ang laki-laking drum. Ang lakas ng 2 angels lang, kaya buhatin. At nung bumilang po kayo, at the count of 3, ibuhos yan. 1, 2, 3, talaga sinunod nila yung counting nyo. Pagdating ng 3, magkasabay 2 angels, binuhos nila yung malaking drum. At kitang-kita ko po, na kung paanong yung 6 na mga demonyo ay nagkikikisay at nasusunog sila at gumagapang sa hirap. Then suddenly, nakita ko, bigla silang nawala. Kita nyo? Kaya, laking advantage kapag ang mga manampalata na magkakandak na spiritual warfare and deliverance ay merong katulong ng mga angels of the Lord. No? Kasamahan natin sila bilang hukbo ng Diyos. So ano yung ginawa ko? I commanded the angels of the Lord, pero with respect. Hindi yung, angels of the Lord, inutusan ko kayo. Ganito ang gawin nyo. Hindi, ano ka, boss? With respect din. Angels of the Lord, no? Gawin na natin ito. Angels of the Lord, gawin nyo, i-boost nyo ito at the count of 3. Okay? Ganon. Partner sa digmaan. No? Yung iba may naging katawan na pa. Utusan daw niya yung angels of the Lord. Angels of the Lord, ipaglaba mo ako. Angels of the Lord, ipamalengke mo ako. Abay, abuso na yan. At huwag mong gagawin joke yan. Mamaya magalit ang mga angels of the Lord. Ngayon, ang second extreme naman, so, yun, tinignan natin yun, no? We can command the angels of the Lord, pero huwag mo namang aabusuhin na, para ka boss, no? With respect din, kasi hindi, although, ito nga ang katanungan sino ba mataas? Angels of the Lord o tayo mga Kristiyano? Yan, ano ko, pinagdidebatehan niya. Alam niyo kung sino mataas? Mga creatures in heaven, angels of the Lord o tayo mga Kristiyano? Tayo. Bakit? Bakit tayo mas mataas? Ganito po yan. According to Psalms chapter 8, verse 5 and 6, ang tao ay nilikha ng Diyos na mababa lang ng kaunti, no? Sa Panginoon. Elohim, as sabi. Sa ibang translation, I think sinali angels, no? Pero I believe, Elohim, God, no? Na ginawa ng Diyos, mababa lang ng kunti sa Diyos. Pinutungan niya ng, you crowned him with your glory and honor. Ano? Yung crown na yun, atar, na meaning, you encircle the man. You surround him, you cover him, surround him with your glory. At yan po ang una nating covering, yung glory ng Diyos na nakapaligid sa atin. Kaya nung magkasala si Adam and Eve, nahubad yung glory ng Diyos at nakita nila, hubad sila. Because of their sin, naalis yung glory ng Diyos. Pero kung ikay na kay Kristo, dahil pinag-pray ni Jesus sa John chapter 17, verse 22, Father, yung glory na binigay mo sa akin, ibinibigay ko naman sa akin mga alagad.
Ni-restore ng Panginoon yung glory ng Diyos nung dumating si Jesus dahil ni-request ni Jesus. Kaya tayo mga kapatid, in the realm of the Spirit, nakikita tayo ng mga demonyo at ng mga mangkukulam at ng mga ahente sa Satanas para tayo mga bumbilyang nagliliwanag. That's the glory of God at tutawagin niya the armor of light, our protection. Okay, talakay natin yung armor of light. Ngayon, balik tayo doon sa Psalms chapter 8 verse 5 hanggang 6 na you made me a little lower than Elohim, or God. Bakit? Yun ang kalagayan ng tao before Adam committed sin. Pero dahil sa kasalanan ng Adam, bumaba ng saksakan ng baba na halos naka-level na minsan ng tao ay animal kingdom. Dahil mataas God, pumapangalawa sa creation ng Diyos ay ang tao, then the angels of the Lord, then Satan and his host, his angels and his demons, then animal kingdom. Ano nangyari sa tao? Bumagsak ang tao sa kasalanan, bumaba, mas mababa sa angels, mas mababa kay Satanas sa mga demonyo, at minsan ay kapantay pa ng mga hayop kung gumawa ng kasalanan. Ganyan ang tao. Pero once ang isang tao ay nakakilala sa Panginoong Hesus at sumama siya kay Jesus through faith, and he accepted the Lord Jesus Christ to be his Lord, God the Savior, yung taong yun ay binabalik ng Panginoon sa mataas na kalagayan. So, seated together with Christ in heavenly places. Kaya binalik ng Panginoon dating na walang posisyon natin. Tayo ay pumapangalawa sa Panginoon to reign with Christ forever. We are not God. Ulitin ko, we are not God. Isa lang ang Diyos. But God created us, human beings, in His image after His likeness. Never na sinabi sa Bible. Alam niyo po yung kalagayang God created man in His image and likeness. Yan po ang pinakamataas na creation ng Diyos. God created man in His image after His likeness. Yan title na yan, in His image and likeness, ang pinakamataas na title sa mga creatures ng Diyos. At never yan binanggit sa mga angels of God. Never. Sa tao lang sinabi yan. Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Yung pinapangarap ni Satanas na mataas na kalagayan, nakita niya kay Adam and Eve. Nakita niya. Kaya inggit na inggit si Satanas Kaya nung makuha niya si Adam and Eve, sabi 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Satan became the God of this world system. Naging maliit na Diyos siya sa sistemang kasalanan ng salibutan. That he is now a defeated enemies. So tayo ngayon, binalik ng Diyos sa original posisyon. Kaya ang tanong ito, para wag ng pagtaluan, sino ba mataas, ang mga anghel o mga Kristiyano? Ang mga Kristiyano, alam mo kung bakit? Simple lang ang tanong. Ibalik natin yung tanong. Sino ba mataas, ang mga angels of the Lord o si Jesus? Si Jesus, sinabi nga sa Book of Hebrews na walang kapantay si Jesus maging sa mga anghel Hindi sinabi na gagawin mong tungtungan ng iyong mga paa ang mga kalaban. Itinaas si Jesus sa pinakamataas sa posisyon. Listen, referring to his humanity na sa pagiging God, hindi siya pwedeng itaas dahil talagang mataas na siya. Nag-became naman, in-exalt, itinaas siya ng Ama. Bakit siya itinaas ng Ama? May purpose ang Panginoon. Tandaan niyo, ulitin ko sa inyo ito. Sa pagiging Diyos, hindi kailangan ni Jesus ang promotion, hindi kailangan ni Jesus ang mataas, hindi kailangan ni Jesus ang itaas. Bakit? Because He is God and God forever. Mula pa sa walang pasimula, magkakasama na ang Ama, si Jesus, ang Holy Spirit. Itong tatlong bumubuo ng iisang Diyos. Nag-e-exist na sila noon pa. Walang mababa, walang mataas pag pinag-usapay pagiging Diyos nila. Pero pag pinag-usapay mission, ministry, assignment, talagang mataas ang Ama, siya yung sender, at mababa si Jesus at ang Holy Spirit kasi sila yung sinesend ng Ama. Yun ang office, yung assignment. Pero referring to their deity, sa pagiging Diyos, Father equal with the Lord Jesus Christ, Jesus equal with the Holy Spirit, the three are equal with one another. Because these three, ito ang bumubuo ng iisang Diyos ng Kristiyano. See? Both Jesus and the Holy Spirit came from the Father.
Walang mataas. Kaya pag sinabing, mababa si Jesus kaysa sa Ama, parang mo na sinabing, mababa ang Ama sa Ama. Iisa sila eh. Hindi tayo oneness, pero naniniwala ako na these three, Trinity ay equal with one another, pero sila yung bumubuo sa pagiging iisang Diyos. Hindi sila magkakaiba, iisa sila. Okay, now, sa Colossians chapter 1 verse 8, sinabi that Jesus is the head of the body and we are the body of Christ. So when we became the body of Christ, naging bahagi tayo ni Jesus. Kung ano si Jesus, yun din tayo. Kung ano tayo, yun si Jesus. Kung ano minana ni Jesus nung siya itinaas ng Ama, yun din ang minana natin. At kung paano itinaas ng Ama si Jesus, ganun din itinaas ang mga anak ng Diyos na naging bahagi ng katawan ni Kristo. Because we are not the body of Christ, lahat ng minana ni Jesus nung siya naging tao ay ipinamana sa atin. Yan yung tinatawag ng divine purpose kung bakit Jesus became a man. No? Number one, ito ang divine purpose why Jesus became a man. Number one, to destroy the works of the devil. No? Number two, to pay the price of our sins. And number three, to make us joint heir together with Christ. To make us His co-heirs in all the riches and wealth of God's kingdom. Yun ang ikatlo, maging tagapagmana tayong kasama ni Kristo. Kaya, yun dahil why Jesus became a man. Para lahat ng kanyang aanihin, lahat ng ibibigay sa kanyang Ama, sa atin mapasa. Kaya nga ang tawag dyan, Jesus is the firstborn of many brethren. Sa Israel, alam na alam niya. Pag sinabing firstborn, yung firstborn, may mga kapatid yon. Kung gusto niyang pamanahan yung mga kapatid, didesisyonan ng firstborn. At kung ano ang mana ng firstborn, pwede niya ipamana sa kanyang mga kapatid. Mga kapatid, mga kapatid, tayo po'y pinamanahan ng Ama ng kaharian ng Diyos. Lahat ng pinamana kay Jesus when He became a man, ipinamana sa atin. Bakit? Sapagkat sabi sa Romans chapter 8 verse 17, tayo as children of God, we became joint heir or co-heirs in His inheritance forever. Lahat ng kayamanan ng kaharian ng Diyos belongs to us. Tayong pinakamayamang tao because of Jesus. So ngayon, as the body of Christ, connected tayo kay Christ. Ano man mangyari, we will be with the Lord Jesus Christ forever sa buong eternity as the body of Christ. Hindi na mawawala. And He is the head. So ano ang tanong, sino mataas? Si Jesus o ang mga angels? Of course, si Jesus. Sino yung tinaas ng Ama sa pinakamataas na posisyon? When He became a man, si Jesus. Sino ang kasama ni Jesus? Yung kanyang katawan. Sino ang katawan ni Jesus? Tayo. So ano ngayon tayo? Tayo ang tagapagmanang kasama ni Kristo sa kanyang kaharian. Listen, ulitin ko, hindi kailangan ni Jesus ang mana. Kaya lang, ayon sa plano ng Diyos, nagkaroon siya ng mana, yung mana talaga para sa atin. Para magkaroon ng legal right na mag-flow yung mana, yung inheritance sa ating mga Kristiyano na kung tawagin the body of Christ or the church. Naliwanag po ba? So, mga minamahal, hanggang dito na lang, At, purihin ang Panginoon, marami pa ako sasabihin, pero hanggang dito na lang, for the sake of this topic na spiritual weapon, kinoconsider natin na ang mga angels sila ay mga nuclear weapon ng kingdom of God na pinadala ng Diyos to help us during spiritual battle. Ang tanong ay, kung meron pang mga angels, alam nyo, kapag ang bata pinanganak, lahat ng mga musmos, lahat ng mga infants, meron nang naka-assign na mga angels. At lahat ng pinapanganak ng mga infants, meron nang nakabang na mga demonyo na inassign naman ni Satanas. Marami sila. Pero kung marami sila, marami rin ang mga anghel. So, bawat infants, babies, may mga angels na yan. Kaya lang, habang lumalaki ang mga infants at mga babies, naging children, hanggang sa magkaisip, marami ang humihiwalay sa Panginoon. Ang nagkakaroon sa sariling desisyon at marami rin ang tumatalima, sumasama sa kasalanan.
At dahil doon, unti-unti nawawala. Nagkakaroon ng gap sila ng angels of the Lord hanggang sa totally mawala yung mga angels sa mga unbelievers. Lumaki sila ng unbelievers, lumaki sila na nabubuhay sa mga cursing words at sa mga kasalanan na ginagawa sa mga worldly things, sa carnality. So, hindi pwede silang samahan ng mga angels of the Lord sapagkat ang angels of the Lord are holy creatures of God from heaven. Ngayon, ang mga angels of the Lord, ibinabalik yan sa atin. Once ang isang tao ay naging Kristiyano, and now we are in Christ, binalik ng Diyos ang mga angels of the Lord. And listen, kung ikaw ay tagapangaral, tagapagdala ng salita Diyos, you have a special assignment from the kingdom of God through Jesus. Hindi lang isa, hindi lang dalawang angels mo. Mas marami kang angels na kasama. Bakit? Kasi sisiguraduhin ng Panginoon during spiritual warfare, hindi ka mapapabayaan ng mga angels of the Lord at marami tayong katulong. Tayo mga nangangaral ng salita ng Diyos, marami tayong mga angels galing sa Panginoon. Siguro 3 times kong napanaginipan, nakita ko yung angels ko sa dreams, 3 times, laging dalawa ng dalawa. Ano? So sabi ng Panginoon, hindi lang dalawa, marami. Pero itong dalawang angels, isang matangkad na matangkad at isang mas matangkad lang sa akin ng konti. Lagi yung dalawa na yun ang nakita ko, 3 times no, sa dreams. At sabi ng Panginoon, they are your angels. Tuwan-tuwa ako, no, ako'y magising. Ano, hindi ko makakalimutan yun. So, purihin ang Panginoon. Kaya, ang lahat ng Kristiyano, may mga angels ng Panginoon. Wala tayong dapat ikatakot. At meron binanggit ang talata ng salita ng Panginoon. Ito, no, basahin natin yung mga talata. Tapos na po tayo. No? Psalms 103 verse 20. Bless the Lord, you His angels, mighty in strength, who perform His word, obeying the voice of His word. Kita nyo? Kanino sumusunod yung mga anghel ng Panginoon? Nakikinig sila, sinusunod nila yung boses ng salita ng Diyos. Boses ng salita ng Diyos. Sinusunod nila ang Diyos, na ating Diyos. Sinusunod din nila, pinapakinggan nila yung tinig ng salita ng Diyos na i-voice out. Ano ibig ko sabihin? Ang mga Kristiyano, once you declare, vinoice out nyo ang salita ng Diyos, nakikinig ang mga angels ng Panginoon. Immediately, they will obey the word of the living God. Pag dinoise out mo. Halimbawa, sinabi ko, alam niyo ba ang mga angels, nagdadala rin niya ng healing, power, deliverance, rescue, healing. No? Halimbawa, sinabi ko, may sakit ako. Jesus took my sicknesses and carried my diseases. And by His stripes, by His wounds, I am healed. Word of God yan, Isaiah 53. Asahin nyo, nasa Isaiah 53. No? Medyo pinarapace ko lang, ginawa kong personal. Aba, pinapakinggan niya ng angel ng Panginoon. At lagi ko yan dinideclare, no, ako ay hindi makalakad. At dahil sa pagdideclare ko, tinulungan ako ng Panginoon. I believe may mga healing angels na nagpalakas din sa akin. In other words, God healed me. Ang Diyos na nagpagaling. But most of the times, inutusan niya mga healing angels to heal His people. And once you declare the promises of God to heal us, kikilos ang mga angels. Sapagkat ang angels, nakikinig sila hindi sa boses natin. Nakikinig sila sa salita ng Diyos na i-voice out natin. See? Kaya pag tumawag ka sa pangalan ni Jesus, kaya ginawa ko, yung ini-illustrate ko sa inyo, Lord, in the name of Jesus, padalhan mo po ako ng mga angels of the Lord. At request ko, ang angels of the Lord, dalawa lang. Magdala ng malaking drum na may kumukulong asupre. Oh, tumawag ako sa pangalan ng Panginoong Jesus. Immediately, nagpadala ang Panginoon during that deliverance session ng 2 angel. Kung ilan yung ni-request ko. Kung ni-request ko, 1 legion, 1 legion 6,000. No?
Darating yun, 6,000. Kaya pag may matinding labanan, pwede kayo mag-request sa Ama, sa Diyos. Lord, padala mo po kami ng 12 legions of angels. Oh, dami, no? Alam niyo ba, sabi ni Jesus, may sinabi si Jesus, sabi, sa Matthew chapter 26, verse 53, sabi ni Jesus sa kanyang mga ligad, or do you think that I cannot appeal to my Father? Ito yung aaresto siya. Tandaan nyo, tinagapan ni Peter yung tenga ng isang sundalo na pagsabihan siya ni Jesus, ito, set up na itong araw na ito, I will be arrested. You know, pinarapraise ko na lang. Hindi nyo ba alam, pwede naman akong tumawag sa Ama ng mga anghel kung tutuusin, pero nakatalaga na ito eh. No? Sabi ni Jesus, or do you think that I cannot appeal to my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Naku po, ang dami. Kung yung araw na ito, tumawag pala si Jesus ng more than 12 legions, i-plot na natin 12 legions. Ilan yung 12 legions? Kung ang isang legion, 6,000, ilan yung 72,000? No? Pwede ako padala ng Ama ng 72,000 na mahigit pa ng mga anghel. Pero hindi ko gagawin yan. Nakatalaga na ako to die on the cross for the redemption of mankind. Yan ang point niya. Another, Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He rescues them. Iba usap ito. At tagal kong pinag-aralan ito. The angel of the Lord encamps around those who fear. Sabi ko, Panginoon, akala ko ba more than one yung angels na meron kami? Bakit dito isa lang? Alam mo, sumagot ang Holy Spirit. Yung angel na yan, hindi yan yung ordinary angel sa heaven. That angel is the Lord Jesus Christ. Kaya, the angel of the Lord, pumapaligid itong isang messenger nito para tayo i-rescue at tulungan, i-deliver sa panganib. Who is this angel? The Lord Jesus Christ. Kung tawagin ay the messenger of God. Hindi siya ordinary angel. Siya si Yahweh. Kung tawagin din sa Bible ay the angel of the Lord. Mabasa yun sa Old Testament, makikita ng mga lingkod ng Diyos, I saw the angel of the Lord. At ang sinabi sa akin ng Panginoon, ay ang kausap niya, the angel of the Lord. Tapos biglang bumali na, at ang sabi sa akin ng Panginoon. That means that angel is not ordinary angel. That angel was the Lord, Yahweh. And who is that Yahweh? Jesus. Okay. Now, so, hanggang dito lang mga kapatid. At sarap pag-aralin itong mga angels eh. No? So, para makinig ang mga angels, i-voice out nyo na lang yung promises of God. I-voice out nyo, i-declare nyo. Pag dineclare nyo, nakikinig, inaabangan ng mga angels of the Lord. And they will listen, they will obey the voice of the word of God na inyong binoise out. Okay. Pero pag sinabi, angels of the Lord, ipamalangke mo ako, paglaba mo, kalokohan nyo. Bakit? Hindi yung word of God. Ang pinapakinggan lang nila, yung connected sa word of God. It's either the word of God or paraphrase yung word of God or connected yung sinabi mo sa word of God. Yun lang pakikinggan ng mga angels of the Lord. So, ang tanong, can we command the angels of the Lord? Yes. But in a nice way. So, Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa pag-aaral namin sa part 2 nito na ministering spirits, the angels of the Lord. Maraming po salamat na malaki advantage namin sa spiritual warfare. Ngayon, alam namin that we have your angels bumaback up sa amin sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for this revelation in Jesus' name. Amen. By the way, another testimony, di tayo magko-close. So, during deliverance, dati kasi, nung panahon 70s, nung ako'y babagong na saved, baby Christian, kita ko yung pastor ko, isinasama ako, dami namin kasama. 3 sasakyan kami, isang tao lang na possess ng demonyo doon sa tondo. Ang dami-dami namin. Tapos pag hinawakan namin, talsikan kami lahat. Pero nung na-discover ko na meron pala tayong
kasamang mga angels na pwedeng tumulong during spiritual warfare and deliverance. Nako, during deliverance, pag may nagpa-schedule sa akin, sige, pupunta ako. Sino pong kasama nyo? May kasama po kayo? Meron. Ilan po kayo? May kasama akong 3. Sino po yun? The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Plus, may kasama ako, mga angels of the Lord. Kaya kahit nag-iisa ako, hindi ako natatakot. Kahit pa 10, 1,12 o 1,000 ng mga demonyo, hindi ako natatakot. Kahit ako lang mag-isa, magpapayas demonyo. Bakit? Marami akong kasamang mga angels. Once na nag-request ako sa Ama na mga angels, darating yung mga hindi maaari hindi. At kapag pumapalag, usually, lagi pumapalag yung mga demons. Nagaganyan eh. No? Ang gagawin ko, sabi ko, angels of the Lord, talian ang mga kamay ng mga demonyong yan. Paninita, talian ang mga paa, biglang hindi na makasipa. One time, meron akong deliverance na babae, nasa church namin. Sabi ko, di ba iwan ang katawan na yan? Aalis ka. Opo, aalis. Abay, tumayo, umalis. Palabas sa church namin. Nasa gate, malapit na sa gate. Abay, alayo ko na. Kung hahabulin ko, alayo. Ano sinabi ko? Angels of the Lord, bitbitin yan dito. Dalhin dito. Alam nyo, biglang, Teka, saan nyo ako dadalhin? Para may humilang pwersa. At patalikod na hila-hila siya, pero invisible yung force. Hila-hila siya. Saan nyo ako dadalhin? Sabi ko, iupo siya dito. Biglang iniupo siya. Sabi ko, hindi ikaw ang sinasabi ko umalis, hindi yung katawan. Iwan mo yung katawan, kayo mga demonyo ang umalis. Piloso po kayo, ha? Right now, in the name of Jesus, I cast you out. Di umalis yung mga demonyo. Minsan, piloso po yung mga demonyo eh. Abay, sinama yung katawan. Saan ka pupunta? Sabi mo, umalis ako, di aalis ako. Piloso mo ka? Angels of the Lord, bitbitin dito yan. Paano kung hindi mo alam na paano mag-request sa angels of the Lord? Kaya, purihin ng Panginoon. High-tech na ngayon ang spiritual warfare and deliverance. Nakakalamang tayo mga kapatid. Thank you, Father God, sa gabing ito. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Please, share this video. Kailangan po ng lahat ang revelation knowledge ito sa ating pag-aaral. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Paggamit tayo sa Panginoon. Shalom.